Praise God! Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? At tayo po ay magsisimula na sa ating Sunday Worship and Healing Services ngayong umagang ito. Sino po dito yung excited ngayong umaga na muling magpuri sa ating Panginoon? Amen. Praise God! Ating pong bigyan na malakas sa palakpang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Tunay nga po no, na patuloy sa bawat oras at segundo ng ating mga buhay ay nag-uumapaw po yung excitement na mayroon tayo that in every end of the week, we have the opportunity na sama-sama po tayo makakapagpuri at pasalamat sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga pong ito, ang Lord po ay nakatingin sa ating mga puso and He desires that our heart's desires be na siya lamang ang mapapurihan sa oras na ito. That in every moment that we have, ngayon po, ay huwag nating sayangin. It's very precious to have this opportunity na mabigyan ng papuri ang ating Panginoon. Kaya, iisa lamang pong ating sasambitin sa oras na ito. That let everything that is within us bless the holy name of the Lord. Amen po ba? Everything that we will say, everything that we will do, will bless the name of the Lord. Can you just lift our hands as we continue to feel the embrace of the Lord in this place? Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Father God. Lord God, we are all gathered here today with one purpose, with one desire, Lord. And that is to let you know, Lord, that in everything that we do, we desire to glorify your name alone. We desire, Lord God, that every song that we will sing today, ito po'y makarating sa iyong trono ng biyaya, Panginoon, and that you may fill us at this very moment, Lord God. Oh, we invite your Holy Spirit, Lord. We invite your presence to move this place, Lord God. Hallelujah. Let everything that is within me, oh, we want to bless you. Bless your holy name, longing and thirsty. My spirit cries to you. Oh, for only in your presence will I be satisfied. You're my delight, Lord, and I draw near to you and sing. Let everything that is within me bless your holy name, longing and thirsty. My spirit cries to you. For only in it's your presence will I be satisfied. You're my delight, Lord, and I draw near.
my spirit cries to you. For only in His only your presence, your presence, will I be satisfied. You're my delight, Lord, and I draw near to you. You're my delight, Lord, and I say it, you're our delight, Lord. You're my delight, Lord, and I draw near to you. This is what we desire, Lord God, that let everything that is within us bless your holy name, Lord God. We thank you and we love you. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Isa pa po yung malakas na palakpak for our God. Hallelujah. We'll continue to sing praises to Him. Amen po ba? Patuloy po natin i-declare that it is our God who gives us the strength, and we will continue to praise His name in this place. Hallelujah. Clap our hands for our God. Yes, Lord. Let's all together sing. For the praises of man, I will never ever sing. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away or shout my praise, my allegiance and devotion, my heart's desire and only motion. Get to serve the man who died upon that tree. We sing, only a God like you, Lord, only a God like you could be worthy of my praise, all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you could be worthy of my praise, all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you do I give my praise. Yes, Lord, once again, we will sing praises to our God, and we will declare that only a God like Him could be worthy of all the praises. Hallelujah. Sing. For the praises of man, I will never ever sing. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away or shout my praise, my allegiance and devotion, my heart's desire and only motion. Get to serve the man who died upon that tree. We'll declare, only a God like you, Lord, only a God like you could be worthy of my praise, all my hope and faith. To only a King of all kings we bow down, we bow my knee and say, give my everything. Only a God like you could be worthy of my praise, all
praise. Hallelujah. Let's sing. For the world will fade away. For the world will fade away. Still my song, Lord. Still my song to you remains. For the world will fade. The world will fade away. Still my song to you remains. Only you will I adore. Sing. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Oh, still my song once again, for the last time. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Oh, still my song to you remains. For the world will fade, will fade away. Still my song to you remains. Only you will I adore. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Just like what we have uttered, Panginoon, we have one desire today, and that is to continually adore your name, Lord. In every situation that we may face, Panginoon, we just have one desire, and that is to glorify you alone, Lord. Sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, iisa po ang aming hangarin na magkaroon po kami ng puso na kagaya ng puso mo, Panginoon. That we may have that love and compassion to others, just like what you have given to all of us, Lord. We want to serve others, Lord God, just like how you serve to your people. Just like how you love us, Lord God. We pray that your overflowing love will stay in our hearts. At this very moment, Lord God, we want to experience more of you in this place. Hallelujah. Continue to worship the Lord. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, unveiling love that surrounds me, to behold your face to face.
God of all heavens, God of all heaven and earth. Oh, you hold us, Lord, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. We sing, my Jesus, my Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I'm at Christ leading. This is our promise, serving you for all eternity. My eyes set on you, my eyes set in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant of my heart's ever true, clinging to the cross. I follow you, I follow you. Oh, hallelujah, Jesus. We stand in awe of your grace, Lord. Standing in awe of your grace. Oh, we set our feet, setting my feet in your ways. Entering into your presence, to behold you face to face. God of all heavens and of earth, God of all living earth. You hold us, Lord, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. We sing, my Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant of my heart's ever true, clinging to the cross. I follow. We sing, my Jesus, my Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you. Only the people of God sing, my eyes set on you, my eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant of my heart's ever true,
serving you for all eternity. My eyes set on you, my eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways, let your will be done. Make me a servant of my heart's ever true. Begging to the cross, I follow you. I'll follow you.
Jesus, no one can compare, O God, to our Maker, our Father, Restorer, Rebuilder, Rewarder. You are our everything, O God. You are the answers to all our needs, O God. We thank you, we glorify your name, O God. Maraming salamat sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari na nakatunghay ngayon sa aming kalagitnaan. Kami po, O Lord, ay patuloy na nagpapasalamat sa panibagong araw nito na pinagkaloob mo, panibagong araw na panambahan. Minsan pa, na sa iyo ay makakapagniig sa umagang ito ng iyong mga anak. Hayaan mo, O Lord, na sa umagang ito, patuloy ang pagsama mo, ang tanging pagsama mo, ang pagkilos ng iyong banal na Santong Espiritong siyang maranasan namin sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang ang mataas, O Lord, at mapapurihan maluwalhati. Tayaan niyo po, God, sa aming gagawing pag-aaral, gamitin niyo ang iyong lingkod, Panginoon, daluyan ng pagpapala ng iyong makapangyarihang salita, O God. Patuloy niyo pong pahiran ng aking langis, ng kapangyarihan, O God, at hayaan niyo, Panginoon, pawang mga salita lamang na nagmumula sa iyo, Lord, ang maipahayag ng iyong lingkod, O God. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, maluwalhati ka, maparangalang ka, mapapurihan ka, maganap ang dakilang layunin mo, Panginoon, sa aming buhay sa umagang ito, O God. At patuloy, O Lord, we declare that Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over this place, O God. Maraming pong salamat. Patuloy mo pong balutan ng banal mong dugo ang lugar na ito habang binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian, karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. Praise God. Magandang umaga po. Una sa ating Panginoon at sa ating lahat po. Praise God, napakabilis po ng panahon. 2 linggo na lang ay ating pong anniversary na. Amen po ba? Praise God. At pagkatapos ay Berna. At pagkatapos ay Pasko na. Praise God. Napakabilis ng panahon. At tayo po ay nasa pang-8 tema ng ating pag-aaral sa umagang ito. Naalala ko last year yata nung inisa-isa ni Ate Bilen yung mga theme para sa buong taon. Ngayon ay nasa pang-8 theme tayo, no? Christ, humility is the answer. So, sino po yung makakapag-recite? May premyo nung mga theme natin simula January hanggang July. May premyo. 1,000. Praise God. Ang hirap nun, kasi 7 na siya, pang-8 ngayon. So, yung, ko kasi inisa-isa ko, yung January, yung sustenance, Christ sustenance is the answer. Yung February, Christ love is the answer. Yung March, Christ sufficiency is the answer. Yung April, Christ sacrifice. Yung May, Christ righteousness. Yung June, Christ victory. July is Christ's presence, At mapapansin natin, lahat ito ay tumutugon sa pangangailangan ng kanyang mga anak, Na meaning, Christ is the answer to all our needs. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siya po ang lahat-lahat sa ating buhay. So, ngayon po na buwan ng August, ang ating pong theme is Christ's humility is the answer, manifesting servanthood. Amen po ba? So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito is, why do we have to serve God? So, sabing ganun, Christ's humility is the answer, manifesting servanthood. Amen po ba? So, sabi po dyan sa Ephesians chapter 2 verse 10, sabing ganon, it is God. Pakita po natin sa Ephesians, sa next slides, Ephesians chapter 2 verse 10. Yan. It is God Himself, what we are, and given us new lives from Christ Jesus, and long ages ago,
He planned that we should spend this life in serving. Amen. So, tayo pala ay bago pa nilikha. Long ago po, sabing ganon, ang lahat ng bagay, nasa isip na tayo ng Panginoon. At tayo ay may pinlano may pinlano na siya sa atin na ang ating buhay ay igugugol natin para sa paglilingkod sa Kanya. Sa John chapter 17 verse 4, I glorified you, next slide po. I glorified you on earth by completing down to the last detail what you assigned me to do. So ang ating Panginoon, nakatutok lang siya talaga sa pinapagawa sa Kanya ng ating Panginoon up to the last second of His life. Yun yung lagi niyang iniisip sa Kanyang sarili na magawa niya. Yung pinapagawa sa Kanya ng ating Panginoon, kung maalala nyo ano yung salita niya, it is finished, sabi niyang ganon, nung siya ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Nagpapatunay lamang na ang ating Panginoong Jesus ay nagsilbi. Amen, ginawa niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. So, sabing ganon, servanthood, manifesting servanthood, sabi Christ's humility is the answer manifesting servanthood. So, sabi sa next slide, servanthood is a manifestation of humility because it requires us to place others above ourselves. Amen po ba? So, ang pagiging servanthood po, ito po yung manifestation ng pagiging humility. Amen po ba? Kasi sabi nga nun, to serve means we are willing to set aside our comfort and convenience. Amen po ba? Sabi nga nun, to give up our effort and our time. Take the lower and sometimes unnoticed position. Amen po ba? Yung servanthood, ito yung katibayan ng pagiging mapagpakumbaba ng isang tao. It only focus on the needs of others and not on her own or his own. And use his gift not to impress but to bless. Amen po ba? So in other words, servanthood is the outward expression of an inward attitude of humility. Ang paglilingkod po, ito po yung konkretong pagpapakita ng kababaang loob ng isang tao. Bagamat po, yung humility, hindi mo ito walang salita ito na hindi mo nakikita sa tao. Pero may mga ebidensya ng pagiging mapagpakumbaba at isa dito yung pagiging servanthood. So humility is invisible but it becomes visible through servanthood. Amen po ba? So, marami kasi yung isang natural ng isang tao, kabaligtaran ng kahulugan nitong servanthood, o ng pagsisilbi. Kaya yung parang isa-set aside mo yung comfort mo, yung i-give up yung time mo, di ba? Parang ayoko na, parang ganun, di ba? Sasabihin mo, parang taliwas sa likas na kagustuhan at natural na pagkatao ng isang tao. Because service requires self-denial and self-denial is not easy. Amen po ba? At ito ay ginawa po ng ating Panginoon. Just like humility, servanthood goes against the desire of the flesh which constantly says, let others do it. Di ba? Gawin na lang, hayaan natin na siya na lang ang gumawa yun. I don't have time. Wala akong panahon dyan. That is below me. Amen? Parang nagpapababa sa pagkatao mo. What will I get from it? Anong mapapala ko dyan? Yun po yung kahulugan ng paglilingkod.
That is why Jesus had to teach and model servanthood to his disciples, because it doesn't come naturally. It only comes possible when our hearts are changed by his example and overpowered Holy Spirit. So sa pinaka po ng text po ng ating tema, yung sa John chapter 13 verse 14 to 15 ng Panginoong Jesus, I, your Lord, wash your feet, sabi niya. So, you also was once another feet. Amen? Dahil kung ano yung ginagawa ko, ito ay ginagawa ko para tularan nyo. So, sa isip, sa pag-reflect natin o pag ninilay-nilay natin, bakit kaya yun ang ginawa ng ating Panginoon? Na yung pong paghuhugas ng paa sa tradition po nila nung araw, pinakamababa po yung gawain ng isang alipin. Na yumuko ka, lumuhod ka. Actually, lumuhod talaga ang ating Panginoon sa harap nila, hinugasan ng kanilang paa. Na those times, napakarumi po ng kanilang mga paa dahil mabuhangin ang kanilang mga disyerto, ang kanilang mga nilalakaran. Pero ano kaya ang nasa isip ng ating Panginoon? Bakit niya ginawa yon? Kasi yung context po ng mga panahong yon, yung mga disipulo po ng ating Panginoon ay lalo po sa akin kasing naging buhay na buhay yung mga pamumuhay nila dahil yung pinapanood namin ngayon yung Chosen doon sa Netflix na napakaganda po itong panoodin, pero ang payo doon habang pinapanood natin to, basahin din natin yung 4 gospel para lalo nating maunawaan. Na doon nakikita mo yung reaction ng ating Panginoon na talagang lungkot na lungkot siya kasi nung panahong ito medyo matagal-tagal na rin yung pinagsama nila ng kanyang mga disipulo, pero nalulungkot siya kasi nagtatalo-talo pa sila kung sino yung mas dapat na mas mataas sa kanila. Di ba si James at si John nung magkapatid, sabi niya, Panginoon, hayaan niyo po na ako ay umupo sa inyong kanan at ang kapatid ko ay sa kaliwa. Alam niyo po nung pinapanood ko yon, talagang naiiyak-iyak ang ating Panginoon doon, nalulungkot siya na sila'y nagtatalo-talo sa kapangyarihan, sa posisyon, na kahit na ang dami niya ng tinuro sa kanya, ang dami na nilang pinakita sa kanila ng mga himala. Pero nung time na yon, naisip ng Panginoon, yung alam niya na pinakamabisa na gagawin niya. Dahil ang pinaka-ultimate goal ng ating Panginoon ay magkaroon sila ng Christ-like character. So ginawa niya yon para sa kanyang mga alagad, para sa ganon ay mabago ang kanilang puso. Amen po ba? So yun po yung 4 na bagay po na ating pag-aaralan po sa umagang ito. Why do we have to serve God? Bakit ba natin kailangang paglingkuran ang ating Diyos na mga Diyos at Hari ng mga Hari? Noon lang, itong last year, nagkaroon po ako ng yung vocal polyp. At purihin ng Panginoon, pinagaling niya ako sa pagninilay-nilay ko na walang masyadong nangyari sa akin kasi kahit yung doktor pag tinitingnan niya, sabi niya pag tinitingnan kita, parang wala ka namang sakit. Kahit sa akin mismo, hindi ako masyadong naapektuhan, yun lang boses ko. Magagana pa rin akong kumain, magana pa rin akong matulog. Yun lang yung boses ko. So, ang realization ko doon, pinagpahinga lang ako ng ating Panginoon. At mas lalo niya pang pinaganda yung boses ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ganun pong mga pangyayari sa buhay natin, bakit hindi natin paglilingkuran ang ating Diyos? Amen po ba? Sabi kasi nung yung nangyari sa akin yun, Ate Ella, hindi ka na makakakanta, sabi nila ganon. May nagsasabi din usually, sa mga nangyayaring ganon, hindi na sila nakakanta yung mga singer po. Madalas ganito yung nangyayari sa kanila. Hindi na, yun yung naiiba na, nag-iiba na yung kanilang boses at hindi na sila nakakakanta.
Pero purihin ang Panginoon sa mga lingkod niya. Amen po ba? Ano mang bagay na gawin sa atin ay hindi nila mapipigilan ang ating Diyos na gawin ang plano niya sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, why do we have to serve God? Bakit ba natin dapat paglingkuran ng ating Diyos? Number 1 po, next slide. You were created to serve God. Amen? Ikaw ay nilikha, ako ay nilikha para paglingkuran ng ating Panginoon. Sabi po sa Jeremiah, verse 1 to 5, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart for a special work. Amen po ba? So, sabi ng ating Diyos kay Jeremiah, bago ka pa hinubog sa sinapupunan ng iyong ina, pinili na kita. Bago ka pa ipanganak, tinawag na kita para sa isang natatanging gawain. Amen po ba? So, bagamat hindi pinlano ng ating magulang na tayo ipanganak, marami nga tayong nababalitaan, no? Nakakalungkot na yung mga bata, inaabandon, iniiwan kung saan-saan, may namamatay pa, pero may mga nabubuhay. Sa batang ito, siyempre maglalagay sa isip nila na sila ay rejected ng mismong magulang nila, na parang nanaisin nila na sana hindi na lang ako nabuhay. Pero ang atin pong buhay, kapanganakan, ay hindi po aksidente. Kasi noon pa lang pong una, bago pa ang lahat, may plano na ang Diyos. Iniisip niya na po tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang dahilan po nito ay para po sa Kanya. We were created by Him and for Him. Tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Even before we were physically created, God already had a purpose in mind for our lives. Nasa isip niya na tayo. Amen po ba? Jeremiah was set apart not simply to exist, but to fulfill a divine assignment. So sa kaso po ni Jeremiah, siya po ay prophet to the nation. Amen po ba? So sa atin po, ang bawat isa po sa atin, may layunin ang Diyos sa buhay natin. Hindi lang tayo nabuhay para lang mabuhay, mag-exist sa mundong ito. Narinig ko yung kay Senator Joel, I am not here just to exist. I am not here on this earth just to exist. Amen po ba? In the same way, every believer was formed with a purpose, and that purpose includes serving God. Amen po. May kanya-kanya tayong assignment. Minsan inilalagay tayo ng Panginoon sa isang bagay na o kaya sa ministry na magiging stepping stone mo. Akala mo doon ka na, pero tagal nilalagay ka niya. Yung pala ka lang niya. Pine-prepare ka lang niya sa mga bagay na mga karanasan mo, sa mga bagay na kinalalagyan mo ngayon, pero meron pang mas malalim na pagkatawag ang bawat isa sa atin. Minsan, pinapadaan niya tayo sa mga bagay-bagay para tayo ay tumibay, para ihanda niya tayo doon sa talagang pagkakalagyan natin. Amen po ba? So, we are not accidental. We are intentionally designed by God for a specific work in His kingdom. So, when we say, you were created to serve God, sa buhay po ni Jeremiah, it confirms God knew us even before we were born. God set us apart, meaning He already prepared a function, assignment for us. Therefore, our identity is connected to His purpose. Amen po. Ang ating pagkakakilanlan, ito po ay nakakonektado po sa kung ano yung layunin niya sa atin. Katulad po ng mga bagay-bagay, mga kotse, refrigerator, may kanya-kanya po silang purpose. Sa atin po din, may kanya-kanya tayong purpose. We are uniquely created. Iba't iba ang ating tamark
Iba't iba yung pagkakahugis sa atin ng ating Panginoon kasi may kanya-kanya po tayong assignment. So in short, Jeremiah reminds us that servanthood is not something we add to our life. Hindi lang ito yung pangdagdag natin. It is a part of God's original design for our life. You were made by God and for God, and until you understand that, life will never make sense. Sabi po ni Rick Warren sa kanyang purpose-driven life. Amen po ba? So, next slide po. Nasa slide 7 na tayo. Tama ba? Next slide po ulit. Nasa number 2 na po tayo. Why do we have to serve God? Number 2, you were saved to serve. Tayo po ay niligtas para po maglingkod. Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 1, verse 9, it is He who saved us and chose us for His holy work, not because we deserve it, but because that was His plan. Amen? Siya ang nagligtas sa atin at pumili sa atin para sa Kanyang banal na gawain. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi ito po yung plano niya sa atin. Amen po ba? God redeemed us so we could do His holy work. We are not saved by service, but we are saved for service. Hindi po tayo naligtas dahil sa mga ginawa nating paglilingkod. Tayo po ay naligtas para maglingkod. Amen po ba? In God's kingdom, you have a place, a purpose, a role, and a function to fulfill. This gives your life great significance and value. Yung paglilingkod po natin sa Panginoon, ito po yung nagbibigay ng kahulugan po at kahalagahan sa ating buhay. Masarap po maglingkod sa Panginoon. Amen. Ako po, 64 na po ako, pero parang 63 lang. Amen po ba? Pag naglilingkod po tayo sa Panginoon, nakakabata po. Kasi po, ang mga nakakasalamuha mo, mga taong binago ng Diyos, mga positibo ang pananaw. Nakikisalamuha ka, naglilingkod ka sa tao, sumasaya yung kalooban mo, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Pag naibibigay mo yung pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, yung possession mo, yung oras mo, yung time mo, napakasarap po sa pakiramdam. Stress-free po ang maglingkod sa ating Panginoon. At yun po ay pinapatunayan ko po na sa aking buhay hanggang sa ngayon, sa edad kong ito, nagsimula po ako ng maglingkod 1987, ngayon ay 64 na po ako. At kung tinitignan ko po yung mga picture nung unang naglilingkod pa ako sa Panginoon, ay mas mukhang bata pa po kung titignan kaysa ngayon. Kasi nung mga una, pag mga magbihis, mga badoy na badoy, amen po ba? At yung androon na talagang nakikita yung glory, yung kaluwalhatian ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya, kaya mas lalong bumabata. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Nasaya po ang maglingkod sa Panginoon. So, next slide po. God paid a great price for you and for me. So, use your body to honor God. Napakalaking halaga po ang binayad sa atin ng ating Panginoon. Ang kanyang buhay, kanyang dugo, ang kanyang ibinaba niya, ang kanyang pagka-Diyos para bayaran tayo at matubos sa ating kasalanan. So bakit natin ipagkakait ang ating buhay sa Kanya? Kaya sabi dito, use your body to honor God. It cost Jesus His own life to purchase our salvation. We don't serve God out of guilt or fear or even duty, but out of joy and deep gratitude for what He has done for us.
We owe Him our lives. Amen. Utang po natin sa Diyos ang ating buhay. Ang lahat-lahat ng meron tayo, ang ating talento, lakas, mga tinataglay sa ating buhay, ito pong lahat ay nagmula sa Kanya. Sabi nga doon sa Deuteronomy 8:18, siya ang dahilan kung bakit tayo nakakapag-produce ng kayamanan sa buhay na ito. Sabi nga doon, through salvation, our past has forgiven. Our present is given meaning, and our future is secured. So bakit pa natin ipagkakait ang ating buhay? No? Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans 12:1, because of God's great mercy, offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His own service. A saved heart is one that wants to serve. Ang taong ligtas ay nagnanais po, walang gusto sa kanyang puso kundi maglingkod sa ating Panginoon. Ang mga termino po sa paglilingkod ay kasing kahulugan po, katulad ng termino na ministeryo. Pero minsan, nami-misunderstood ng marami yung salitang ministry. Ang kala nila, para sa pastor lang ito, sa pari, sa mga full-time workers. Pero, ang ibig sabihin po ng ministry, ito po ay serving. Amen po. So, ang serving and ministering is magkapareho po. So, if you are a Christian and you are serving, you are ministering. Hindi lang po yung tinatawag na mga ministro ang tumutugon dito sa sinasabing ministry. So, tayo ay naligtas upang maglingkod. Pangalawa po, next slide. Sabing ganon, we are saved to serve. The Christian life is not a playground. It is a battleground, and we are saved to serve the King. So, hindi lang tayo nasa palaruan. Tayo ay nasa battleground. Amen? Bakit po tayo nasa battleground? Kasi between evil and good. Amen po ba? And we are saved to serve the King by A.W. Tozer. Ang buhay Kristiyano ay hindi palaruan kundi isang larangan ng labanan. At tayo'y iniligtas upang maglingkod sa hari. Pangatlo po, why do we have to serve God? You were called to serve. Kayo po, ako ay tinawag para maglingkod. Sabi po sa 2 Timothy 1:9, today's English version naman to, He saved us and called us to be His own people, not because of what we have done, but because of His own purpose. Tayo ay naligtas at tinawag ng ating Panginoon. No? Hindi dahil sa ating mga nagawa, kundi para tayo ay tumugon sa ating layunin na ipinagkaloob niya sa Kanya. So, sabing ganon, akala ng marami ay ang calling ay para lamang sa mga misyonero, pastor, madre at iba pang naninilbihan sa simbahan ng regular time or full time. But the Bible says every Christian is called to service. So, your call to salvation includes your call to serve. Pareho po yan. Nang tayo po ay tinawag, niligtas na ating Panginoon, tayo ay tinawag din para maglingkod. So, anytime you use your God-given abilities to help others, you are fulfilling your calling. Amen? Pag tayo po ay ibinibigay natin ang ating paglilingkod sa Diyos, natutupod na po natin ang pagkatawag natin na maglingkod sa Kanya sa anumang paraan. Amen po ba? The Bible says in Romans 7:4, now you belong to Him in order that we might be useful in God's service. Doon po sabi po ni Rick Warren, doon po sa mga churches sa China, pag meron pong bagong mananampalataya, ang bati po nila,
meron tayong bagong paris ng mata ngayon na makakakita sa mga ginagawa ng Diyos, bagong tinga na makikinig, bagong kamay na maglilingkod at bagong puso na magmamahal. Dahil tayo po ay nilikha para po makabahagi sa iglesia ng ating Panginoon. We need to be connected to a church family to feel our calling to serve others, to serve other believers in practical way. So the Bible says in 1 Corinthians chapter 12, verse 27, all of you together are Christ's body, and each one of you is separated and necessary part of it. Tayo po na mga nasa katawan ni Kristo, tayo pong lahat ay bahagi. At ang bawat isa po ay mahalaga. Yung pong inaakala po natin na maliit na bahagi ng katawan natin, yun po yung nagbibigay ng malaking contribution sa atin. Ganon din po sa iglesia. Wala pong special, wala pong mas mataas, walang mas mababa. Tayo pong lahat ay pantay-pantay sa ating Panginoon at tayo ay nangangailangan sa bawat isa. Halimbawa po, sa ating katawan, yung ating atay ay magdesisyon siya na ayoko nang magtrabaho. Hayaan ko na lang ito sa iba kong mga kasama, sa puso, sa kidney. Hayaan ko na lang sila. Ano pong mangyayari? Di ba mamamatay po yung tao? Manghihina una hanggang sa mamatay. Ganun po din sa ating iglesia. Kailangan po natin ng bawat isa. Tayo po ay manghihina. Kaya po sa maraming iglesia, lalo na po sa ibang bansa, ay unti-unti pong nagsasara. Kasi po, hindi ibinibigay ang kanilang buhay para maglingkod sa ating Panginoon. Walang mga bagong generation, amen, na mga naglilingkod. Dahil natira na lang ay mga adults, mga senior, hanggang sila ay, siyempre, unti-unti nang naghina, hanggang sa namatay ng iglesia. Amen po ba? Kaya lahat po tayo ay mahalaga. Lahat po ng contribution natin sa iglesia ay mahalaga. Next slide po. Sabing ganon. So number 4 po tayo, why do we have to serve God? You are commanded to serve. Tayo po ay inutusan para maglingkod. Di ba po sa Great Commission, go and make disciples? Di ba sabi ng ating Panginoon? At dito po din sa Matthew 20:28, Jesus said, your attitude, sa Living Bible po, your attitude must be like mine. Sabi ng ating Panginoon, for I, the Messiah, did not come to be served. Di ako naparito upang paglingkuran, but to serve and give my life, para maglingkod at ibigay ang aking buhay para sa ikaliligtas ng marami. Amen po ba ang ating Panginoon? Yun lang ang lagi niyang nasa isip para maglingkod. At ang layunin na yon ay para sa ating kaligtasan. Para sa atin. For Christian, service is not optional. Next slide po. For Christian, service is not optional. Something to be tucked onto our schedule if we can spare time. It is the heart of the Christian life. Amen? Service is the heart of the Christian life. Serving is the opposite of our natural inclination. Di ba? Katulad ng sinabi ko sa inyo, no? Talagang against sa laman natin. Most of the time, we're interested in serve us than service. No, mas gusto natin tayo yung inaasikaso, kaysa tayo yung nag-aasikaso. As we mature in Christ, the focus of our lives should increasingly shift to living a life of service. No? Na tayo na mga nakaranas ng kabutihan ng ating Panginoon, di ba? Pagbubulay-bulayan natin yung kagandahang loob niya sa atin. Di ba yun dapat ang nasa puso natin, na i-focus natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. So, yun po yung 4 na dahilan para tayo
Kaya dapat natin maglingkod sa ating Panginoon. Tayo ay nilikha, tayo ay niligtas, tayo ay tinawag at tayo ay inutusan para maglingkod sa ating Panginoon. So next slide po, preparing for eternity. So dito po sa ating quotation, a life lived for others is not a life. So, ibig sabihin, pag ang ating buhay hindi natin pinaglingkod, hindi ito masasabing totoong buhay. Sabi po ni Mother Teresa. So, next slide po, preparing for eternity. Romans 14:12. So then each of us will give an account of ourselves to God. Amen po ba? Ang buhay po natin dito sa mundo, maiksi lang eh. Sabi nga ganun, para itong icebergs na yung nasa tip niya, yun yung buhay natin dito sa lupa. Pero yung malaking bahagi na kalubog, yun yung buhay natin magpasawalang hanggan. So lahat ng ginagawa natin dito sa buhay, lahat ng tinatamasa natin, lilipas po itong lahat. Ano lang yung madadala natin? Kasi pagdating natin doon, harap natin ang Panginoon, tayo lahat ay magsusulit, magbibigay tayo, we will give an account to all that we have done on this earth. One day, God will examine how we use our life in serving Him. Amen po ba? So yung pag-iisip natin ng mga bagay lang dito sa mundo, short-term thinking lang yun eh. Kailangan magkaroon tayo ng long-term thinking. Yung magpasawalang hanggan. Kasi dinisign tayo ng Panginoon, sabing ganon sa Ecclesiastes 3:11, He put eternity in our lives. Kaya minsan ng tao, nasa kanya lahat, pero parang hungkag pa rin. Parang empty pa rin, parang may hinahanap pa rin siya. Kasi dinisign tayo ng Panginoon na magpawalang hanggan. Hindi tayo kontento sa lahat ng bagay. Kailan tayo nagkaroon lang ng kakontentuhan, 'di ba? Nang matagpuan natin ng ating Panginoong Hesus. Kasi Christ is the answer to all of our needs. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? So, all of us, one day, will face the Lord. And He will examine us how we use our life in serving Him. So if you aren't serving, you're just existing. Because life is meant for ministry. So next slide po, service and significance. Real significance is found in service, not in success or wealth. Sabi ni David, I serve the Lord in my generation. Alam niyo po, sinukat po ni David ang kanyang tagumpay sa kanyang buhay, hindi sa kanyang karangyaan, sa kanyang posisyon, sa kanyang kayamanan. Sinukat niya ang tagumpay ng kanyang buhay sa mga nagawa niya sa ating Panginoon. Kasi po, ang sukatan po ng buhay ay hindi po kung ano yung tinataglay natin dito sa mundo, kundi kung ano yung ating ginawa sa lumikha sa atin. Amen? Paano natin ginamit yung buhay natin sa Kanya? God wants to use you and me to make a difference in this world. He wants to work through you. So, sabing gano'n sa next slide. Nandiyan pa ba yun? What matters, sabing gano'n, is not the duration of your life, but the donation of it. So, hindi yung haba ng buhay ang mahalaga. Kasi mahaba nga ang buhay mo, pero wala namang halaga. Amen? Na wala namang naging katuturan. But the donation of it, paano mo ito ipinagkaloob? Not how long you live, but how you live. Hindi kung gaano ka katagal nabuhay, kundi paano ka nabuhay sa mundong ito. Amen po ba? So next slide, even Jesus said that His earthly life had one goal, to finish the work the Father God
gave him to do. Sa John 17 verse 4, ano nung nananalangin ng ating Panginoon? Ano? Sabi niya, natapos ko na yung ginawa ko, niluwalhati ko na ang iyong pangalan sa mundong ito. If that was the purpose of Jesus' life, then that must also be the purpose of our life. Serving God, next slide po, serving God is not a side activity. It is the very meaning of our existence. Amen po ba? When we serve Him, our lives make sense, our gifts find their purpose, and our hearts find true joy. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat. Amen po ba? Hindi man tayo perpekto, marami tayong mga kahinaan, katulad ng mga ginamit ng Diyos doon sa Biblia. Pero silang lahat ay naglingkod sa ating Panginoon. So sa ating buhay, hindi man sapat ang ating ginagawang paglilingkod, hindi man sapat ang ating pagpupuri sa Kanya. Maglingkod tayo sa Diyos ng may kagalakan. Maging panata natin sa ating buhay. Nagagamitin natin ang ating buhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Awitin po natin yung awit na nagbibigay ng panata sa ating Diyos na maglilingkod para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang kagalakan. Maging tayo, kahit tayo ay hindi sapat. Di man sapat aking mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging ang salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Anumang sitwasyon, maglilingkod Anumang kami sa iyo, Lord. sitwasyon Sa hirap, sa ginhawa, o sa pagsubok at pagpapala. Magmamahal, Dahil karapat-dapat kang paglingkuran, O sa God. iyo. Maglilingkod sa iyo. Ito po ang aming panata. May kagalakan, panata ko ngayon at kailanman. Panginoon, ako sa iyo'y magtatapat, ibibigay lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, Gagawin lahat gagawin ko ang para lahat, lamang gamitin mo sa kaluwalhatian mo, O God. para lamang sa kaluwalhatian mo. Anumang sitwasyon, Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. maglilingkod sa iyo, Maglilingkod sa iyo ng may kagalakan, panata ko ngayon at minsan kailanman. pa, anumang sitwasyon sa aming buhay, maglilingkod kami,
hinahangad ang mga bagay sa mundong ito, God. Ang nais lang namin ay mapaglingkuran ka, O Lord, sa aming mga buhay. Sa lahat ng ginawa mo sa amin, kulang pa, O God, ang aming buhay, O Lord. Para lamang sa kalwalhatian mo. Para lamang sa kalwalhatian mo. Para lamang sa kalwalhatian mo. Panginoon, maraming salamat. Nilikha mo kami. Niligtas mo kami. Tinawag at inutusan para maglingkod sa iyo, Lord. Maraming salamat sapagkat ang aming buhay noong araw ay walang kabuluhan. Abala sa maraming bagay, O God. Hindi alintana ang tunay na kahulugan. Ngunit salamat dahil ngayon, O Lord, nagkaroon ng kahulugan ng aming buhay, O God. Sapagkat Ikaw ay sapat-sapat na sa aming buhay, O Lord. You are the answers to all our needs, O God. Wala na kaming hahanapin pa, O God. Kaya ito ang aming panata, Panginoon. Gamitin mo ang aming buhay, O Lord. Hanggang sa huling pintig ng aming buhay, hanggang sa iyong muling pagbabalik, Ama, matagpuan mo kami, O Lord, tapat na naglilingkod sa iyo, Lord. Bagamat hindi sapat ang lahat-lahat ng aming talento, aming taglay, ngunit gagawin ang lahat para maglingkod sa iyo, para lamang sa iyong kalwalhatian. Pagpalain mo po ang lahat ng mga anak mo sa lugar na ito, O Lord. Alam ko, God, Ikaw ay nangusap sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At alam ko, doon ang pagnanais nila, Panginoon, na Ikaw ay mapaglingkuran. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na magawa ang tunay na layunin mo sa aming buhay, O God, sapagkat mawawala ng kabuluhan nito kung hindi namin magagawa yung layunin mo sa aming buhay. Tulungan mo po kami, O God, sa tulong ng Banal na Santong Espiritu na mamuhay, na maging kalugod-lugod sa itnayin sa iyong kalooban. At patuloy na alam ko, Panginoon, Ikaw, O Lord, ang kumakatugon sa pangangailangan ng iyong mga anak, O God, na inuna ka, Panginoon, tuman ay financial, material, O Lord, mga anumang problema sa pamilya, O God, sapagkat Ikaw ang kasagutan sa lahat ng aming pangangailangan. Maraming pong salamat, O God. Tanggapin mo po ang pinakamataas na papuri, paluwalhatian, karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, and amen. Praise God. Misa pa pong malakas sa palakpak para sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Sino po dito ang handa nang ibigay lahat ng papuri sa ating Diyos? Ibigay ang lahat-lahat ng meron tayo for our God. Sino po dito? Can I hear the loudest hallelujah? Hallelujah! Praise God. Hallelujah, Jesus. We'll continue to worship your name, Lord God. Let's clap our hands for our God. This is our declaration today. Let's sing. You call me Lord. You called me Lord, you know my name. I'm standing out, I'm not ashamed. As a trend came up tempting, this world has nothing for me. You are my one and only. I'm living my life for you. I'm giving everything to you. My holding back my every part. I'm giving it all to you. I'm living my life for
natin sa ating Panginoon. I'm giving all to you. I'm living my life for you. I'm giving everything to you. Not holding back by every part. And for the last time, let's sing. I'm living my life for you. I'm giving everything to you. Not holding back by every part. I'm giving all to you. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you. Sing it out. Every day, Lord. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you. Can I just hear the people of God sing every day? Every day, it's you. Sing out to our God. Every day. Yes, Lord. Follow after you. Every It is day. our promise to our God. With you, my Lord. Can I just hear the man of God sing? Ang mga kalalakihan po. Every day, it's you I live for. Sabihin po natin sa Every day, Panginoon. I follow after Yes, Lord. you. Every day, I walk with you, Every my Lord. women of God sing. Every day, Lord. Every day, it's you I live for. Yes, Lord. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you. Every people of God who is ready to follow Jesus. Let's sing. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. Here's our promise. I walk with you, my Lord. I walk with you, my Lord. It's the Lord, the best God of praise. Hallelujah, Jesus. To God be all the glory. Hallelujah. Praise God. Ang bawat isa po ay tunay na pinagpala. Ang ganda po ng mensahe ni Lord sa umagang ito. Na tunay nga, ang sabi, number 1, sabi dito, you were created to serve God. You were saved to serve God. You were called to serve God. Woman, to serve God. Ngayon po tayo ay pinagpala ng Diyos. Tayong lahat ay kabahagi sa ministeryo ng Diyos. Dahil tayo ay ginagamit ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Ang isang pagbibigay po ay isang pinakamataas na paglilingkod sa Diyos. Ano man ang ating ibinibigay sa Panginoon, kanina tayo pumunta dito na may saya at galak, na tayo'y pagpapalain ng Panginoon sa ating buhay espiritual. Di ba sinabi rin po doon na yung manifestation, paano natin masasabi na tayo pinagpapala kung wala namang nakikita sa ating manifestation? Yung action. Halimbawa, sasabihin, wala naman akong trabaho, paano ako makakapagbigay? Ang tanong, bakit tayo nabubuhay? Ibig sabihin, may ibinibigay sa atin ang Diyos sa bawat araw sa ating buhay. Tayo nakakakain ng 3 bisis sa isang araw. Tayo nakakabili ng ating gusto dahil tayo pinagpapala ng Diyos. Sabi po dito sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth soul is wise. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siya'y pantas na humihikayat ng mga kaluluwa. Ang bawat isa po na sa atin pagbibigay, tayo po'y ginagamit ng Diyos. Papaano po?
binibigay, ang bawat isang, halimbawa po, papastor, misyonary, yung mga naglilingkod sa Panginoon, wala naman po silang trabaho, pero sila nakakapaglingkod. Humahayo sila. Ano po ang ginagamit? Yung ating pong binibigay. Maliit man po yan o malaki, nakikita ng Diyos kung paano natin ibinibigay ng buong puso, may pakumbaba, may pagmamahal. Yan po ay mahalaga sa Diyos. Kaya nga po sabi ni Ate Ella, ang bawat isa ay mahalaga. May parte sa katawan ng Panginoon. Sa ministeryo, ang bawat isa, nakaupo man tayo, dahil tayo nagbibigay, humahayo, maraming kaluluwa ang naliligtas dahil sa pamagitan ng pagbibigay natin sa ministeryo ng Diyos, tayo naglilingkod. We are created to serve God. We were saved to serve God. You are called to serve God. Command to serve God. Isang command. Tayo po'y magbibigay dahil tayo pinagpapala ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Praise the Lord. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo sa umagang ito, sa iyong salitang buhay na napahayag sa kalagitnaan, na isang challenge sa bawat isa sa amin, na tunay nga, O Lord, kami iniligtas mo, kami tinawag mo, kami ay tunay na lingkod mo, dahil kami ay iyong ginawa ng matuwid sa iyong harapan, sapagkat ikaw, Panginoon, ang matuwid sa lahat na dumadaloy sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong katwiran, sa iyong pagpapala, sa iyong biyaya. Kung bakit kami, ang bawat isa'y narito, dahil kami tinawag mo na maglingkod para sa iyo. Salamat po sa pagbibigay, na tunay nga, O Lord God, ang 10% ng aming kinikita ay malaya namin na ibibigay dahil kami ay nakalaya na sa tanikala ng kahirapan. Salamat, Lord, sa pagpapala mo na tunay nga, O Lord, na yung love gift, Panginoon, ay naibibigay namin sa mga taong nangangailangan, lalo't higit, Panginoon, ang mga kaluluwa na pa sa iyo, O God. Kaya salamat po sa buhay ng bawat isa na narito, na tunay na pinagpapala mo at patuloy na susunod sa iyo dahil ito po ang iyong kalooban. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin. Inihahandog namin sa iyo, Lord God. At tunay nga, O Lord, pagpalain mo ang lahat ng ibinibigay at ito'y magamit, Panginoon, sa kalaguan ng iyong ministeryo sa mansulok ng mundong ito, O God. Kaya salamat po sa buhay ng bawat isa na patuloy mong pinagpapala, patuloy mong iniingatan, at patuloy mo po, Panginoon, gagamitin sa iyong ministeryo. At kami nananalig at nananampalataya na ang una, nagsimula sa bahay lamang ang iyong pagpapahayag ng salita. Pangalawa, Panginoon, meron na kami ngayon na panambahan at kami ay nananalig at nananampalataya isang araw, building na malaki ang ipagkakaloob mo sa lugar na ito. In Jesus' name, O God. Salamat po sa iyo, binabalik namin ang papuri, pagsamba, at kaluwalhatian tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ayun, good morning po sa bawat isa. Naanyayahan ko po ang bawat isa na makinig for our announcements. So, ilang tulog na lang po, ilang weeks na lang ay gaganapin na po ang ating 32nd anniversary of JL Taguig Church. Gaganapin po ito sa August 31, Sunday at
8 a.m. and ang second service naman po ay 1 p.m. 15 days to go na po. Ongoing na rin po ang ating prayer and fasting for our church anniversary. And sa bawat KKBs and YANs naman po, magkakaroon po tayo ng District 1 and District 2 Youth Revival. Ito po ay pinamagatang Ablaze. Gaganapin po ito sa September 21, 3 p.m. dito rin po sa ating church. Ginaganap po ang morning watch from Mondays to Fridays at 5 a.m. Online po ito sa Zoom. Sa mga gusto po na sumama pa po at makibahagi sa ating online morning watch, lapitan nyo lang po ang inyong mga life group leaders o kaya naman po doon po sa usher para po kayo ay ma-add sa ating group chat sa morning watch. And every Saturdays naman po ay face-to-face morning watch ito. Dito po sa ating church rin at 6 a.m. Sunday services, first service po ay 7:30 a.m. and second service ay 10:30 a.m. Midweek service every Thursdays at 7:30 p.m. I Care Compassion Ministry, if we want to invest our seeds of faith for 2025, kindly inquire with Brother Ed Prado or Brother Gilbert Ilagan. JL Cornerstone Balintawak's Legacy Partners Program. For those who are interested, please get commitment forms at the finance table and kindly submit for encoding. Kindly complete the details like email address, name of life group leader, contact number. And i-welcome naman po natin ang ating visitor for our first service. Kapag po tinawag ang inyong pangalan, pwede po kayong tumayo to recognize you po. Let us all welcome Sister Miriam Akyobe, coming from Isabela pa po. Welcome po sa ating JL Taguig Church. And please stay po after our service at may isi-share po sa inyong good news ang ating consolidation team. Tayo po'y tumayong lahat for our declaration. Sabay-sabay po nating idedeklara ang God bless Israel, Philippines, Taguig City, and God bless and multiply the JL people all over the world. Sama-sama po. 1, 2, 3. God bless Israel. God bless Israel. God bless Israel. God bless the Philippines. God bless the Philippines. God bless the Philippines. God bless the Taguig City. God bless the Taguig City. God bless the Taguig City. God bless and multiply the JIL people all over the world. God bless and multiply the JIL people all over the world. God bless and multiply the JIL people all over the world. God bless us all. Let's continue to sing praises to our God. Hallelujah. I came before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all you've given to me, for all the blessings that I can see. Thank
praise. When upstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. For the last time, we'll sing thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for your kindness and for your goodness. Thank you so much sa wonderful morning na services na ito, Panginoon. Na patuloy niyo kaming binibigyan ng pag-asa, ng pagkakataon, na patuloy makapakinig ng mga salita na nagmumula sa inyo, Panginoon. Tunay nga, O Lord, ang mga salita niyo lamang, Panginoon, ito ay magbibigay sa amin ng kalakasan sa bawat bugto ng aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga, O Lord, maraming salamat sa iyong habag, sa iyong presensya, na walang hanggang patuloy na nariyan sa aming buhay, Panginoon. Lord, thank you so much, Lord, dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw nagbibigay daan sa lahat ng katagumpayan kung paano kami papatuloy na lumapit at magtiwala ng buong puso sa iyo, Panginoon. Lord, amin pong dinadalain, Panginoon, sa oras na to, ang iyong anak na iyong ginamit na si Sister Ella, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, pagpalain patuloy, Lord, si Ate Ella, and more good wisdom and knowledge, Panginoon, na sa buhay ng kanyang pamilya, Panginoon, na patuloy niyong gabayan, bigyan ng lahat ng kalakasan sa anumang mga hinaling sa buhay nila, Panginoon, ay nilalapit sa inyo, Father God. Tunay nga, Lord, inaangkin na po namin patuloy ang katagumpayan, kasagutan sa bawat panalangin. Ganyan din, Panginoon, sa mga jail worker, Panginoon, family, Panginoon, na patuloy din, Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo pinagkakaaloban ng wisdom and knowledge upang patuloy, Lord, na magamit sa inyong ubasan, Panginoon. Ikaw ang patuloy, Lord, na maghari at makita sa bawat buhay ng jail family, lalo po sa mga worker, Father God. Ganyan, Panginoon, maraming salamat sa mga congregation narito. Ganyan, Panginoon, sa mga first-timer, alam po namin, Lord, na hindi lamang itong araw na ito, sila aming patuloy na makakasama, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon Jesus, na iyong mga ginagamit sa tuwing ganitong services, Father, hanggang sa maming second service, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil alam po namin kung paano nyo kami ningata sa pagpunta rito, hanggang, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, Panginoon, na dala-dala namin ang siksik-liglig na pagpapala na gumula sa inyo. Kaya, Lord, muli po namin binabalik tinataas, may the love of God the Father, blessing of the Son, sweet fellowship, and Holy Spirit be upon us, now and forever. This is our prayer. In Jesus' mighty, mighty name, always say, Amen, Amen. Shalom. Praise God. God bless us all po. See you all next Sunday. Ingat po tayong lahat sa pag-uwi. Calling po all standing leaders ng first service. Dito po tayo sa unahan for our Thanksgiving prayer.